Isang mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na po kayo? At ang patuloy na patnubay ng ating Panginoon ang siyang maranasan nating lahat. Ang ating pong patuloy na series ng pag-aaral ay Knowing Jesus, yung makilala pa ng lubusan kung sino ang ating Panginoong Jesus. At ang ating pong passage ay sa series natin sa Book of John. Tayo babasa sa John chapter 10 verse 10 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi ng talata. Si Jesus ang mabuting pastol. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito, kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo po ay sandali munang manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na kami nga po ay muling magkasama-sama sa iyong mga salita, mapag-aralan. Humihiling nga po kami ng inyong patnubay at patuloy nga pong buksan ang aming mga puso't isipan upang patuloy nga po namin kayong makilala at madama at maranasan sa aming mga buhay. Salamat po, pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating pong pag-aaral na ito, yung kilala sa tawag na I am the good shepherd. Mismo ang Panginoon ang nagsabi patungkol sa kanyang sarili na ako ang mabuting pastol. Ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating pong gagawing pag-aaral? Tingnan po natin mga kapatid. Jesus is called the good shepherd. Actually, si Jesus mismo ang nagsabi nito sa kanyang sarili. Kung ating papansinin, hindi lamang basta't shepherd, ngunit good shepherd, dahil maraming uri ng pastol. May mga pastol na pabaya, may mga pastol na ang habol lang ay yung sweldo, pero ang sinasabi niya ngayon dito, hindi siya katulad noon, ngunit siya ang mabuting pastol. Pansinin natin ang dalawang observation pong ito. Ang una, yung salitang good. Sa Greek word, ang salitang good ay kalos, na ang ibig sabihin ay noble, worthy, surpassing, admirable, competent, or able. Makikita natin ngayon dito na ito daw yung kahulugan ng salitang good doon sa Greek language na kung paano ito ginamit sa Bible. Na kung ating tatagalogin, siya yung kagalang-galang, siya yung karapat-dapat, siya yung nakakaangat sa iba o higit kaysa sa iba. Siya ay kahanga-hanga. Siya ay magaling umahusay at siya yung pastol na mayroong talagang kakayahan upang gawin ang kanyang tungkulin o yung kanyang trabaho. Ipinapakita na ito po yung napakagandang salita nung sinabi ng ating Panginoon, I am the good shepherd, na ito yung kanyang mga katangian. Actually, ang isa pa mang paliwanag po dito ay excellent, na siya ay talagang magaling, pinakamahusay in His nature, sa kanyang kalikasan, and His characteristics o yung kanyang mga katangian bilang pastol. Kaya nga kung ating titignan, si Jesus Christ ang pinaka-qualified at wala nang hihigit pa sa Kanya. At siya lamang yung pinakamabuting pastol na wala na tayong makikita pang iba maliban ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalawang observation ngayon dito, yung ginamit na term na the good shepherd, at ito ang ating Panginoon, is a contrast. Ito ay kabaliktaran. Contrast with the inferior shepherd, yung mga mabababang uri ng mga pastol nung mga panahon na iyon who preceded him and those who are after money. Pansinin po natin yung pagkakagamit ng mga salita.
Kasi nga, nung sinabi ng ating Panginoon, ako ang mabuting pastol, doon sa verse 11, pagdating ng verse 12, pansinin po natin yung talata, verse 12 and 13, nung binasa natin sa John chapter 10, ang upahan, pansinin po natin ha, si Jesus yung mabuting pastol, pero ito ay ikinontras o yung kabaliktaran ng ating Panginoon, yung mga upahan, yung mga bayaran. Sabi sa isang salin ng Tagalog Bible, ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Bakit? Palibhasa'y hindi siya ang pastol at hindi kanya ang mga tupa. Wala siyang pakialam. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, ito yung upahan, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit. Wala siyang concern sa mga tupa. Ang habol niya, yung kanyang kikitain lamang. Kaya nga kung ating titignan, ang sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, hindi ako katulad nung iba na kung saan walang malasakit. Kaya nga yung concern ng Panginoon, yung love ng Panginoon ay gayon na lamang. Napansin po ba nyo? Nung sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol at ako ang magbibigay ng aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Ganun siya kabuti to the extent na ibibigay niya, mamamatay siya para sa atin na mga tupa. Kaya nga kung ating titignan, ito yung pagmamahal ng ating Panginoon. Pagdating ng verse 10, pansinin natin ito. The thief. Ito na naman yung isa pang contrast na pwede nating makita. The thief comes only to steal and kill and destroy. Makikita natin ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak, umanira. I came, si Jesus Christ. Yung pangalawang contrast, I came, si Jesus ay naparito that they may have life and have it abundantly. Kung ating papansinin ngayon, yung pagkakaiba ng thief at ng ating Panginoon o ng magnanakaw at ng mabuting pastol, makikita natin sa ating slide na ito. Sino nga ba yung thief? Sa mga pag-aaral, ang tinutukoy na thief ay walang iba kundi si Satan. Na ang ibig sabihin ng pangalang Satan ay enemy of God, kaaway ng Diyos, opponent. Ipinapakita ngayon dito na ito yung kahulugan ng pangalang Satan, na siya ang kaaway. Kaya nga, dahil siya'y kaaway ng Diyos, gustong sirain ni Satanas ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga, kung ating titignan, palagi siyang nanggugulo dahil ang nais niya ay mawasak ang sangkatauhan. Pero makikita natin yung Good Shepherd ay walang iba kundi si Jesus. At ang contrast niyon, siya yung ating Savior o yung ating tagapagligtas. Hindi po ba't napakaganda? At kung ating papansinin ang sinabi sa John chapter 10, verse 10, yung unang bahagi, si Satan o yung magnanakaw ay naparito to steal, to kill, to destroy. Makikita natin yung tatlong iyon na binanggit ng talata para magnakaw, pumatay at magwasak. At makikita rin naman natin na napakarami ng nawasak na mga buhay, nasirang mga buhay na kung saan walang patutunguhan, napaka-miserable. Pero ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang ating tagapagligtas. Siya nga pala ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay Savior o tagapagligtas. At kung ating papansinin, ang sabi niya doon, siya ay naparito to give life para magbigay ng buhay. Hindi lamang basta't buhay, ito yung abundant life, ito yung masaganang buhay. Hindi ba napakaganda ng plano't layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo ay magkaroon ng buhay, ngunit masaganang buhay. At pagdating ng chapter 10 verse 28, ang sabi niya doon, eternal life. Ito yung buhay na walang hanggan. Hindi lamang ito yung buhay dito sa lupa, ngunit ito yung buhay na hahantong sa kabilang buhay. At ito ang buhay na walang hanggan, kapiling ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng plano ng Panginoon. Madalas ang plano natin ay hanggang dito lang sa mundong ito, pagtanda natin. Pero ang plano at ang layunin ng ating Panginoon ay higit pa roon, hanggang kabilang buhay, eternal life. At napakaganda ng kanyang iniisip para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, siya po ang ating Good Shepherd. Ano nga ba ang mga bagay na ginagawa ni Jesus bilang Good Shepherd ng ating mga buhay? Ang una, at ito yung unang point natin, the Good Shepherd knows his sheep. Kilala niya ang kanyang mga
tupa. Ang sabi nga sa verse 14, ako ang mabuting pastol, ito yung good shepherd, kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Pansinin niyo yung salitang nakikilala o know. At mamaya ipapaliwanag ko yan. Yung salitang nakikilala ay ilang beses na binanggit sa talatang ito. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Ipinapakita ngayon dito kung gaano kakilala ng Ama si Jesus Christ at si Jesus Christ ang kanyang Ama, ay ganun din naman kakilala ni Jesus Christ ang kanyang mga tupa. Kumbaga, yung salitang kilala ay talagang kilalang kilala ng ating Panginoon ang kanyang mga tupa. Pansinin natin ito. Ang salitang to know, yung salitang kilala, ang paliwanag dito sa original na language na ginamit daw means much more than to be able to identify a person by name. Higit pa yung, hindi ba gaano mo siya kakilala? Sa pangalan lang ba? 'Di ba? Madalas ganun lang eh, 'di ba? Napakababaw na uri ng pagkakilala kasi pwede yung tao ay kilala mo sa kanyang pangalan lamang. Nag-iiba pa ng picture sa Facebook 'yun, 'di ba? Ipinapakita na hindi mo pa nga alam kung saan siya nakatira o kaya naman yung birthday niya. Hindi daw ganun yung salitang kilala o yung know na ginamit sa talatang ito. Na hindi lamang yung basta't kilala mo lang sa pangalan, hindi lang daw ganun. It involves intimate. Ang salitang intimate ay close relationship. Ito daw ay isang malapit na kaugnayan na talagang kilalang kilala niya ang kanyang mga tupa. Halimbawa, sa mag-best friend o sa mag-asawa, nagkatinginan pa lang, alam mo na kung ano yung iniisip ng asawa mo o ng best friend mo dahil magkakilala talaga kayo. Di ba? Ganun lang eh. Nagkatinginan lang, alam mo na kung anong ibig sabihin dahil kilalang kilala mo yung taong iyon. Ito daw yung ibig sabihin na intimate o yung close relationship, a deep understanding of the person and to be loved. Na kung saan nauunawaan mo siya, naiintindihan mo siya, at mahal na mahal mo siya. Ipinapakita, ito po ang ibig sabihin ng know. Hindi lamang ito yung basta't kilala, ngunit kilalang kilala, mayroong malapit na relationship, nauunawaan mo siya, naiintindihan mo siya, at the same time, mahal mo siya kahit anuman ang kanyang buhay. Dahil sa kabila ng kilala mo siya, ay nakuha mo pa rin tanggapin at mahalin ang taong iyon. Ito ang ibig pong sabihin yun. Mayroon akong gustong ipapansin na verse sa atin. Sabi niya sa Luke chapter 12, kung paano tayo kakilala ng ating Panginoon. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Sa ibang salin ng Tagalog, tinignan ko yan, napakamura ng halaga ng maya. Ito po ay isang uri ng ibon. Yan, sa mga millennials. Isang uri ng ibon, yung maya. Hindi yan yung teacher maya ninyo sa school ha. Okay. Ganun lang daw kamura sa ibang salin ng Tagalog Bible na nakita ko. Gayun man, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Mga kapatid, pansinin po natin ha, itong mga maliliit na ibon na ito, bagamat mura lang sa tao, para sa atin, maliliit lamang sila, halos walang halaga, pero hindi sila pinababayaan ng Diyos. Verse 7, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Wow, di ba? Pansinin natin yung sinabi ng talata. Kahit yung bilang ng ating mga buhok ay alam ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ano yung point mga kapatid? Yung bilang ng ating buhok, alam mo ba kung ilan ang hibla ng iyong buhok? Wala naman sigurong gagawa noon sa atin. Kahit sabihin ninyong wala kayong magawa sa bahay dahil mayroong ang pandemic, hindi kayo magbibilang ng buhok. Para sa atin, yung pagbibilang ng buhok ay isang napakaliit na bagay na hindi mo na dapat alamin o kaya hindi mo na pag-aaksayahan ng panahon. Maliliit na detalye ng buhay natin na para sa atin ay hindi na ganun kahalaga kung malaman ba natin o hindi natin malaman. Pero alam po ba nyo, kahit doon sa maliliit na detalye ng ating buhay na hindi na natin pinapansin, ang point mga kapatid, alam ng ating Panginoon. How much more yung malalaking detalye ng buhay mo? Kaya nga,
Yung mga ibon na ito, hindi pinababayaan ng Diyos. Tapos ang sinasabi ng Panginoon, yung maliliit na detalye ng buhay mo na hindi mo na pinapansin, ay alam na alam pa rin ng Panginoon. Ganun kanya kakilala at ganun siya nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang ibig pong sabihin dito, He knows His sheep, He knows us, kilalang kilala niya tayo, He understand us, nauunawaan niya yung ating puso. Minsan, ang problema natin, kasi hindi ako maintindihan ng parents ko eh. Di ba? Pero ang Panginoon, nauunawaan niya tayo ng lubusan. At the same time, kahit kilalang kilala niya tayo, alam na niya yung ating mga palpak o mga pagkakamali, He loves us. He loves us. Mga kapatid, hindi ba't minsan kung bakit ayaw nating makilala ng ibang tao dahil natatakot tayo na i-reject, baka hindi na niya ako mamahalin kung nalaman niya yung aking sikreto, yung aking baho, yung aking nakaraan, di ba? Kung malalaman niya yung aking hinaharap, alam kong i-reject na niya ako, pero alam po ba niyo, ang Panginoon sa kabila na kilalang kilala niya tayo, nauunawaan niya tayo, at mahal na mahal pa rin niya tayo. He knows His sheep dahil siya ang ating good shepherd. Pangalawa, makikita natin the good shepherd calls His sheep. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa. Ang sabi niya sa verse 3, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kaniyang pangalan at inilalabas sa kulungan. Gusto kong ipapansin na yung pastol na ito, tinatawag niya ang kanyang tupa sa kani-kaniyang pangalan. Napansin po ba nyo, yung mga alaga nating hayop, yung pets kung tawagin natin, ay may mga pangalan tayong ibinibigay. Sino sa inyo mahilig mag-alaga ng aso? Di ba? Pusa o kaya ibon. Napansin ba nyo may mga pangalan tayong ibinibigay sa mga alaga natin? Kahit yung sa probinsya, naalala ko, yung mga kalabaw na ginagamit ng magsasaka sa kanilang pag-aararo, may mga tawag din sila doon di ba? Kahit yung kabayo ay may mga pangalan silang itinatawag. Kumbaga, ito yung hindi mo siya tatawagin na, hoy, di ba? Hindi ganun. Ngunit tatawagin niya sa kanyang mga pangalan. Alam po ba nyo, ganun ang ating Panginoon. Mayroon siya talagang pakialam sa atin. Hindi kanya tinatawag na ikaw. Di ba? Hoy. Hindi po ganoon Napakaganda, no? Tinatawag niya tayo sa kanya sa ating mga pangalan. Mayroon akong ipapakitang picture sa inyo. Ano po yan? Nakikita niyo diyan. Ito daw yung galaxy o yung sabihin nating universe, di ba? Sa ating kalawakan. Kahit yung science ay hindi nila maibigay yung exact number kung gaano kalawakan, o kaya naman yung bilang ng mga bituin. Pero alam po ba nyo, actually, gaano karami ang stars, di ba? Parang parang buhangin sa dagat, di ba? Kaya nga mayroon tayong term, kasing dami ng buhangin sa dagat hindi kayang bilangin. O kaya kasing dami ng bituin sa langit, may mga term na gano'n, kahit sa Bible ay ginamit. Pero ang isang point na gusto kong ipapansin, ang sabi ng Psalm 147 verse 4, He counts the stars and calls them all by name. Binibilang niya ang mga bituin at tinatawag niya ang lahat. Pansinin niyo calls them all, ang lahat. Tinatawag niya ang lahat sa kanya-kanyang mga pangalan. Hindi nga natin mabilang kung gaano karami ang bituin. Billions, trillions. Pero ang Panginoon, hindi lang niya alam kung gaano karami, pero mayroon itong mga pangalan para sa Panginoon. How much more ikaw, kapatid? Diba? Ganun siya ka-concern sa bawat isa sa atin. At ang sabi pa ng Isaiah 40:26, tumingin kayo sa sangkalangitan. Nasubukan natin kapag maliwanag o kaya walang ulap ang ibig kong sabihin, makikita natin ang sangkalangitan, sino ba ang lumikha ng mga bituin? Siyempre ang Diyos lamang. At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan, hindi ba't ang Diyos na may likha, siya pa rin ang isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan, tinatawag ng Panginoon ang mga bituin na may mga pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Ni isa man, wala siyang nakakalimutan. Madalas tayong makalimot, di ba? Kapag ikaw ay may lakad, nakalimutan mo yung susi, may nakalimutan kang
mga kailangan mong dapat dalhin, katulad ng ballpen, mga maliliit na bagay, mayroon tayong nakakaligtaan. Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, ang sabi niya, wala siyang nakakaligtaan. Ano yung point? Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Kung paano yung mga bituin na napakarami, ay ito rin naman ang mga tao. Ang gusto kong talatang ipapansin sa atin sa Juan 1:12. Sabi na dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Di ba? Ano daw ang meron ka kung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Karapatan na maging anak ng Diyos. Kumbaga, napakagandang karapatan na ikaw ay tinawag na anak ng Diyos. Actually, ito pa rin yung sinabi sa unang Juan chapter 3 verse 1. Tignan ninyo kung gaano kalaki. Gusto kong ipakita yung term na gaano kalaki. Gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Gaano kakamahal ng ating Amang nasa langit. Alam po ba nyo kung gaano tayo kamahal ng ating Amang nasa langit? Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Imagine mo yun, no? Yung maging anak ni mayor, maging anak ni congressman, maging anak ni president, ito. Higit pa po roon maging anak ng Diyos. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Sino nga ba ako para tawaging anak ng Diyos? At yun nga ang totoo. Mga kapatid, He calls us by our name. Hindi hoy, ngunit sa ating mga pangalan. Bakit? Dahil tayo ay anak ng Diyos. Minahal na tayo ng gayon na lamang. At kaya kanyang tawaging anak ng Diyos na hindi niya tayo ikinahihiya. Hindi ba't ang sarap ng feeling na yung parents mo, anak, kumusta ka na? Di ba? Napakaganda nun, di ba? Kaysa, hoy, kumusta ka na? O kaya naman, anak, kumain ka na ba? Anak, anong gusto mo? Di ba? Napakasarap pakinggan. At tayo ay tinawag na anak ng Diyos, mga kapatid. Pangatlo, tingnan po natin ito. The Good Shepherd seeks his sheep. Sa Luke chapter 15, Lucas 15, tingnan po natin ito. Yung hinahanap niya ang kanyang mga tupa. Kasi mapapansin natin sa Bible, ang mga tupa nawawala, naliligaw. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa, 100 at nawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Pansinin natin, ilan yung tupa? 100. Ilan yung nawala? Isa. Pansinin po natin isa lang yung nawala. Pero kung ating titingnan dito, gaano siya ka-concern sa isang nawawala? Iiwan niya ang 99 para lang hanapin. At ang sinasabi niya dito sa talata sa verse 4, hahanapin yung huling bahagi ng verse 4, ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Kumbaga, ang pastol na ito na mabuti ay hindi siya titigil, hindi siya hihinto sa paghahanap hanggang hindi niya ito masumpungan. Kaya nga ipinapakita ngayon dito, napakahalaga ng isang nawawala. Ang tanong mga kapatid, sino po ba yung nawawalang yon? Sa verse 7, sabi niya magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan. Sino yung nawawala? Tayong mga makasalanan. Kahit yung isang makasalanan na yon ay sapat na para hanapin at hindi titigil ang mabuting pastol hanggang hindi niya ito nakita o nasumpungan. Kaya nga sa bawat isa sa atin, lahat naman tayo ay makasalanan, pero nagkatawang tao ang ating Panginoon, iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit. Imagine mo yun, no? Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit, nagkatawang tao upang hanapin ang taong makasalanan. Dahil ikaw ay mahalaga, hindi mo naman hahanapin ang isang bagay na hindi mahalaga. Alam kong nasubukan mo ng
maghanap. Bakit nga ba hinahanap? Kasi importante. Kasi kung hindi mahalaga, kung nawala, hindi mo nga napansin na nawala, kung nahulog. At the same time, kung hindi mahalaga, pababayaan mo na lang. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Ganun kamahalaga ang bawat isa sa atin. At ito yung isang makasalanan. Mga kapatid, ganun niya tayo minahal. Kaya nga napakasarap isipin na mayroon tayong mabuting pastol. Kaya nga dito makikita natin, sheep need a shepherd. Kasi ang sheep, alam po ba nyo, sa pag-aaral, hindi pwedeng mabuhay ang tupa ng walang pastol. Kaya kailangan ng tupa ang pastol. Siya ang magpapakain, siya ang maghahanap, siya ang magbabantay, siya ang mag-aalaga, at mamamatay ang tupa na walang pastol. Sa madaling salita, sinners need a savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kasi mapapahamak tayo sa ating mga kasalanan, pero kailangan natin ng tagapagligtas. At yung sinasabi diyan, si Jesus ang ating good shepherd. Mga kapatid, salamat dahil mayroon tayong mabuting pastol na inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa ating lahat, mga kapatid. At ang sinasabi niya dito sa Luke chapter 19 verse 10, ang anak ng tao, si Jesus, ang tinutukoy ay naparito. Bakit nga ba naparito si Jesus? Upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, tayo ay naligaw dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay nawalay sa Diyos. Pero si Jesus ay naparito, nagkatawang tao, upang hanapin, upang tayo ay iligtas dahil mahalaga ka sa Kanya. At siya ang mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay o namatay para sa ating mga makasalanan. Kaya nga sa ating pong pagwawakas na ito, sana makita natin at madama natin kung gaano tayo kahalaga at kung gaano niya tayo minahal. Kaya nga po sa ating pagwawakas, nakita natin yung tatlong bagay na ito. Jesus is our good shepherd. Una, the good shepherd knows his sheep. Pangalawa, the good shepherd calls his sheep. Pangatlo, the good shepherd seeks his sheep. At yung pang-apat at pang-lima, next week, Lord willing po, ay itutuloy natin. Ano pa nga ba ang ginawa ng ating Panginoon bilang mabuting pastol sa bawat isa sa atin? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salitang ito. Pagpalain niyo nga po sa aming mga puso't buhay, sa aking mga kapatid sa Escapee, patuloy niyo nga pong katagpuin ang bawat isa sa amin at maranasan nga po namin na kayo nga po ang aming mabuting pastol na siyang nag-aalaga sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon at patuloy nga po namin kilalanin ka at magtiwala sa inyo at sumunod sa iyong mga salita. Maging sa aking mga kapatid na ito ay katagpuin nyo nga po kami, pagalingin sa mga may karamdaman, patuloy nyo nga pong ipagkakaloob sa aming mga pangangailangan at patuloy nga pong lalago sa amin nga pong kaugnayan sa inyo. Sa iyo lamang po Panginoon ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. God bless you all po.